So guys, sa video na to, ituturo ko ngayon kung paano namin ginagawa ang negosyo ngayon online 2025. Different ways of earning ang meron dito, pero ituturo ko kung ano mismo yung ginagawa ko at itinuturo ko sa maraming tao. So, start tayo. Personally, ginagawa ko kasi is e-commerce slash dropshipping. So, if hindi pa kayo familiar, ayan, papaliwanag ko sa inyo saglit. So, ang e-commerce kasi, ayan, ganito yan. Yung product, kailangan maghahanap ka muna ng winning product. Kailangan meron kang nakikitang problema online, somewhere sa lugar nyo, tapos kayo yung magpo-provide ng solution, which is your product or your service. Kailangan mo kasi doon malaking kapital, malaking research online kung bebenta ba talaga yung product mo o hindi. So, ang mangyayari, ang laki ng nilabas mo, magkakaroon ka na maraming inventory bago mo siya ibebenta online. Pero kasi sa dropshipping, hindi siya ganon. Kumbaga, yung supplier na ang magpapadala ng product sa customer mo. So, magtatayo ka na ng store, kukontakin mo yung supplier ng gusto mong product na ibenta, tapos papadala niya na mismo sa customers mo. So, basically, yun po ay drop shipping. So, maghahanap ka muna ng customers. Yun yung pinakasikreto. Customer muna ang hahanapin mo bago mo siya hanapan ng solusyon kaya ng produkto. Nasabi ko nga kanina, maghanap ka ng problema sa inyo. Kaya convenience, di ba? So, ang gagawin mo na lang dito, small yung magiging investment mo. O kaya minsan, hindi ka pa nga mag-i-invest kumbaga little to nothing. So basically, ipopromote natin online, pwede ka mag-run ng ads, pwede rin organic. And itatackle natin yan mamaya. So ang pinaka-platforms na gagamitin natin is Facebook, Instagram, and TikTok. So papakita ko lang yung mga natulungan na natin. So ito, mga pina-screenshot ko lang sa kanila. So, they remain anonymous kasi privacy na nila yon. So, kung makikita nyo, mga screenshots to ng iba't ibang platforms. Yung iba Shopify, yung iba Ads Manager. So, makikita nyo yung mga numbers na yan eh. So, kung gusto mo magkaroon ng ganyan, you're watching this video for free. And next natin. So, makikita nyo, ayan, mga numbers na yan. So, yung sa akin kasi hindi ko na nilagay. Kumbaga, gusto ko magugulat na lang kayo. Eventually, kumbaga, I want you to know that this is all from God. And I am sharing my wisdom with you right now for free. So, ito yung last page. Kumbaga, yung iba nagmi-million na. Diba? Pero, I know, merong nag 5 digits, 7 digits. Kasi sa world of e-commerce and dropshipping, $5 trillion a year industry kasi siya. So kahit makakuha ka lang ng small percentage doon, sobrang yaman mo na. Kasi digital era na ngayon wala na tayong magagawa So, let's proceed. Paano nga ba yan? So ito yung step by step. Pero bago yun, na-explain ko muna yung meta ads strategy. Kumbaga mag-skip na tayo. 'Di ba? Kasi mamaya itatakal ko naman paano maghanap ng product. Ito kasi mas madali ito. Mas madali ito yung strategy na to bago ka maghanap ng product. Kasi maghahanap ka ng product, mas matagal 'yon. So pwede mo na lang balikan to. Pero papaliwanag ko muna to. So ang meta ad strategy kasi ganito 'yan. Bakit meta ads? Kasi more than 2 billion users na ang Facebook and Instagram combined. I think nasa 3 billion na nga Pero ito kasi yung world's largest advertising platform. Yung customers mo ay naandito na. Kaya kailangan yung business mo mapakita mo sa mga 2 billion na tao na yan. So powered by the most advanced advertising algorithm ever, Meta Ads delivers high conversion rates thanks to Meta Pixels. It has access to more data than any other company globally.
So imagine mo na lang, actually nangyayari naman to pag may pinag-uusapan kayo ng kung sino-sino man. Halimbawa, jowa mo, nagparinig yung jowa mo na gusto niya ng bracelet, magugulat ka na lang, lalabas na bigla yan sa ads mo sa Facebook mo pag nagsuscroll ka lang, o kaya sa TikTok, may lalabas na bracelet. So, hindi natin alam paano nakukuha yung data na yun, baka nakikinig sila, pero alam nila kung ano na yung gusto ng isang tao. Kaya kailangan yung negosyo mo, mapakita mo sa kanila. Tsaka, it offers scalability. Dito, pwede mo mag-grow yung business mo to 7, 8, 9, 10, 11 figures on Facebook ads alone. Diba? Sarap, no? While diversifying traffic is beneficial, Facebook pa rin ang pinaka-powerful na platform. Kasi, Facebook and Instagram, yan, Meta yan parehas ha. Pero Facebook alone kasi, like I said, largest platform siya for advertising compared sa ibang platform. Yan, when it comes to creatives, ito kasi yung key sa success mo sa Facebook ads, sa pag-ads in general, kahit ano pa yan, TikTok, YouTube ads, diba? Google ads, Meta ads, nulit. Yun kasi yung success talaga, yung creative content mo, hindi yung targeting. Kasi sobrang advanced na po ng algorithm ng Facebook, kaya alam niya na po kung sino yung ita-target niya. So, winning creative comes from having a strong product. So, mamaya ituturo ko naman yun, mga tamang product research, paano mo malalaman, ganito, ganyan. Pero may tatlong ways para makakuha ka ng creative content. Una is, you create it yourself. So, pag gagawin mo siya ng sarili mo, some videography skills are required. Pero sa mga strategies naman na ituturo ko, matututo ka talaga. Repurpose online content. So pag tinagalog natin, kukuha ka lang ng iba't ibang ideas from other people na pinopromote na yung similar product mo. Mga competitors mo na. Tapos, kukuha ka ng inspiration sa kanila, tas gagawin mo din. O kaya, kukuha ka na ng mga ibang working na creatives, tas i-edit mo na lang, i-clip mo na lang, para di ka ma-copyright. Or you can outsource it. So, pag mag-outsource ka, ito na yung babayad ka ng mga editors. Yan. So, you can check out WPH Content Creation plus AI Campus for better understanding when it comes to creating your own content. Kasi mas okay pa rin yun. Kahit ako, I create my own content. Kasi ngayon, mas madali na talaga. Yan. Kumari, gusto mo mag-purchase na creatives, pwede mo gawin sa Fiverr, sa Upwork, at iba't iba pang platforms na merong employees or freelancers. So, yung mga influencers, yan, dyan sila kumukuha sa Fiverr, sa Upwork. Ayan. So, pag magsa-setup ka ng ads manager mo, kailangan meron ka ng Facebook page or page in general, tas gagawa ka ng business account. So, pag gagawa ka ng business account, punta ka lang sa ads manager. So, kung makikita mo, and this is, I think it's not mine. No? Yeah. So, pag gagawa ka, ayan no, pag napunta ka na sa ads manager mo, magla-login ka, tapos magka-create ka lang ng business portfolio mo. Ito na yon. Yan, ilagay mo lang kung anong mga business name mo, first name, last name, business email. Tapos, after mo ma-create yon, pupunta na tayo sa yan, ads manager. So, pag andito ka na, ayun na nga, balik tayo. So, alam ko, admin lang yung account na to eh. Ewan ko bakit ito yung nabuksan ko. Pero, i-connect mo ngayon yung page mo dito. Yan, so, balik tayo. So, pag naka-create ka na ng mga ganun, mag-setup ka na ngayon ng pixels, tapos i-verify mo yung domain.
So when it comes to Shopify setup, meron tayo nun na dedicated video para doon inside our campus in WPH. So kung gusto mo gawin yung personally ginawa ko at tinuro ko sa mga estudyante natin doon, mag-join ka na lang kasi mura lang naman. 'Di ba? Compared naman sa mga numbers na kapalit, 'di ba? Sobrang mura na no. So ayoko kasi na humaba yung free tutorial na sobrang haba na maboboard ka. So kasi maiintindihan mo rin yan pag napunta ka sa content creation campus. So ito yung strategy 1. First strategy natin when it comes to ads. So budget minimum 2,500 a day. So tama po, mahal na kasi talaga ngayon. So campaign budget optimization, 1 ad set, sales campaign, optimize for purchase, tapos sa ad set na yon 3 to 4 creatives. So para meron kayong idea, ganito po siya. Edit natin. So pag magke-create ka, pinindot mo yung create campaign. Ayan, gawin mong sales, yung campaign objective. Hindi messages, hindi kung ano-ano. Kasi ganito yan. Pag nag-optimize ka for messages or engagement, maghahanap lang si Facebook ng taong magme-message sa'yo. Hindi siya mag-optimize na bibigyan kanya ng benta. Kasi pwede mo naman gawing landing page mo yung Facebook page mo. So, yan, campaign budget, tapos 2.5 a day. Tapos when it comes sa ad set, hindi mo na kailangan maglagay ng interest. Ganon kalupit ngayon yung algorithm. Alam niya na kung sino ita-target niya. So make sure na tama yung mga conversion location. Kung may Shopify ka, lagay mo Shopify. And performance goal, kailangan maximize mo yung number of conversions. Sa dataset, make sure naka-setup na yung pixels mo. So conversion event, purchase, always optimize for purchase. So make sure pag i-run mo na siya, make sure to run it on the next day at 12 midnight. So if July 17 ngayon, bukas July 18 at 12 AM mo gawin. So wala ka nang gagalawin dyan. Yan na yun. So when it comes sa videos or creatives, yan. Make sure na ready na yung creatives mo pag gagawa ka na. Yan. Make sure naka-connect Facebook page mo. I-turn off mo tong partnership ads. Kasi ayaw natin na may kasabay tayo pag nakikita ng tao yung ads natin. So manual upload, single image or video, tas wag mo rin i-check to yung multi-advertiser ads. Just leave it off. Tas pag na-upload mo na, may captions ka na and everything. Yan, mga ganito. I-double check mo lahat. Yan. Wala, yan yung pixel mo. Tama. Yan, make sure yung call to action mo is yung appropriate para sa services or product mo. Halimbawa, shop now, order now. Tapos when it comes to primary text, focus ka lang sa ino-offer mo. Yan. Pwede ka gumamit ng AI, ChatGPT. So sa description, pwede ka maglagay ng offer or discounts. Tapos yung website URL mo, yung Shopify mo, ganun, o kaya kung ano mang link na website. So balik tayo. So basically, ganun lang siya kadali. Yan, mamaya natin tatakil yung mga mas mahirap. So dito, 3 to 4 ad creatives sa loob nung ad set. Yan, so leave it running for at least 2 to 3 days before analyzing the results. Kasi kailangan mo bigyan ng enough time yung algorithm para mag-optimize and para mag-start siya mahanap yung tamang customers para sa'yo.
So, by spending at least 5,000 pesos, alam mo na dapat kung effective ba yung creatives mo. If not, i-study mo muna yung market mo sa Meta Ads Library and check your competitors' creatives kung ano ba yung ginagawa nila. Tapos change your creatives and run them again at midnight. Ngayon, meron tayong second strategy. Dito, mas ma-maximize natin yung budget na i-allocate mo for your ads. So dito, 1,000 to 2,500 a day. Ad set budget optimization yung gagawin natin. 10 ad sets siya na 100 to 250 pesos per day. So sales campaign pa din, optimize for purchase pa din. Tapos ang gagawin dito, isang creative lang kada ad set. So if familiar ka na sa pag-ads, baka sabihin mo na hindi ba magkakaroon niya ng audience overlap? So, yun po kasi yung goal natin dito. So, halimbawa, dumadaan ka sa EDSA. Yan, kung alam mo yung EDSA. Or sa highway. Yan, sa Makati, BGC. Isipin mo na lang, lahat ng billboard doon, gumagalaw man o hindi na billboard, is sa'yo. Ayun yung goal natin. Kumbaga yung customer mo, kahit saan siya lumingon, ads mo yung makikita niya. Yun yung goal ng strategy number 2. Yun pa din, leave it running for 2 to 3 days. And if hindi gumagana, check your creatives. Pero halimbawa, naka 5,000 ka na, wala talagang bumili. Kaya kung nakamagkano ka na, wala talagang bumili. It's either yung product mo na yung may problema. Yun lang yun. So sa policies, dito meron tayong mga slides. So you can post them, basahin mo para hindi ka maban. Yan, post mo na lang Kasi mahirap yan isa-isahin Or better yet, pwede mo gawin yung ginagawa namin at ginagawa ko. In which na gagamit tayo ng AI. So when it comes sa AI, halimbawa, sa ChatGPT, yung mga captions, yung mga pictures mo, ika-copy-paste mo sa ChatGPT para malaman mo kung may bina-violate ba siya na policy. So, madali lang naman yun. I-paste mo lang yung gusto mong caption o kaya yung creatives mo doon, tapos tatanungin mo lang siya. Yan. Meron ba akong nababiolate na policy? Yun lang ang itatanong mo. Balik tayo sa strategy 2. So, sa strategy 2, ganito naman yung nangyayari. Yan. Sales campaign. Continue. So dito naman, lagay na lang natin. Strat 2. Sales campaign, catalog. Ang bala na. Pero kasi tina-turn off ko yan Pero kung gusto mo gamitin yun, gamitin mo. Pero ako hindi ako gumagamit na. So ako ina-uncheck ko din to and turn off budget sharing kasi yan, explain ko naman yung strategy kanina kung bakit. So click next. So dito add set 1. Yan, conversion location, website, maximize number of conversions. Ito na natin to, data set, conversion event. Ito palaging purchase. Yan, tandaan nyo yung conversion event, laging purchase. Hindi add to carts, hindi initiate checkouts. Kahit ano pang sabihin ni Facebook, ignore it. Kasi yung mga ganito, mawawala naman yan pag naran mo na yung ads at may bumili na. So dito, 100 per day.
Tapos gawin natin the next day, 12 o'clock AM. Yan, on audience advantage plus is on. Yan, okay lang yun. So makikita mo over 10 conversions, reach almost 2k to 5.2k a day. So next, so dito add one, kahit naman ano yun, use Facebook page. So pag nakita nyo to not supported for threads, babalik tayo sa ad set 1. Pagdating sa placements dito sa platforms, ayan, tanggalin mo yung threads. Ayan, halos wala naman nangyari, di ba? Wala nangyari. So dito manual upload, yan, hindi ko talaga tino-turn on yan. Tapos website URL, yan, i-paste mo lang yung link ng shop mo. Tapos maglalagay ka ng creative. So halimbawa, pili tayo kahit ano, no? Ito na lang, pogi ko dyan eh. Skip and continue, next. Tapos primary text, pwede mo lagay kung ano yung creative mo about. So make sure na keep it short and simple, kasi yung creative mo na dapat ang nagsasabi para maging mabenta siya, if you get what I mean. Legit na ba, diba? Hanap mo. Okay. Watch this video. Headline, ako nilalagay ko lang yung mismong product name. Sa description, pwede ka maglagay ng offer. Kung meron kang offer, halimbawa free shipping only today. Tapos order now. So yun yung appropriate para sa product. So next, ako ayoko ng may mga enhancements. Yan. Kasi baka magulo pa lalo yung creatives, kaya tinatanggal ko yun. So done. So once na okay na yan, make sure na i-publish mo. And after you publish, make sure na na-approve na siya. Kumbaga scheduled na. Tapos once na na-approve na yung pinublish mong ads, ang gagawin mo na lang, i-duplicate mo na lang yung ad set. Tapos halimbawa na duplicate mo na yung ad set hanggang 10 at least, ha, 10 ad sets. Tapos ang gagawin mo lang, papalitan mo lang yung creatives kada ad set. So kailangan iba-iba siya, pero towards your product or your audience. So dito TikTok naman. So when it comes sa TikTok ad strategy, kasi 1 billion active users siya each month. So ang user base kasi niya, continue siya mag-expand. Since ang engagement nga sa TikTok ay sobrang taas, kasi more than 90% ng gumagamit ng app, ginagamit nila multiple times a day. Yung iba nga hanggang malobat, tapos magcha-charge, di TikTok pa din. So the platform offers an unmatched opportunity for organic growth. Kasi sa TikTok, mas madaling mag-viral. Kailangan mo lang ng magandang content para mag-viral ka sa TikTok. Pag nag-viral ka sa TikTok, hindi mo na kailangan maglabas ng pera pang ads. Which is very good, di ba? Pero yung advantage na to, it won't last long. So difference from Meta Ads. So ang TikTok ads kasi, pares lang yan sa Facebook. Kung paano natin sinet up, kung paano natin ginawa sa ads manager ng Facebook. Ganun din sa ads manager ng TikTok.
So, hindi ko mapapakita ngayon kasi under review yung pinasa kong requirements. Kasi sa TikTok Ads Manager, kailangan na ng BIR, kailangan na ng Certificate of Registration para makapag-ads ka doon. May magkaroon ka ng TikTok shop, ganito, ganyan. So, make sure na meron ka ng ganun pag balak mong mag-TikTok ads. Pero when it comes to TikTok organic, mas okay siya. So, when it comes sa success nga, ganun pa din tulad sa tinakil natin kanina. So, basically, nasabi ko na rin to. Pero, pag meron ka na, ganun pa din. Yung setup dito, yung in-depth na sa WPH. So, kung maa-access mo yun, mas okay. Kasi, mas step by step doon, sementado lahat doon. So, dito naman, ito lang naman yung pinaka sikreto talaga. Pero may extended version pa to sa loob ng campus na ina-apply din natin, na-apply din ng mga estudyante natin. So, dapat kasi yung creatives mo, meron siyang wow factor, nakaka-grab siya ng attention. Kumbaga, may specific target ka ba na customer, tsaka dapat problem solver siya o kaya nag-a-add siya ng value sa buhay ng tao. Tapos, pag nakita ba nila yung video mo, scroll stopper ba siya? Papanoorin niya ba yung video? So, the customer instantly thinks that they need it. Ganun dapat. Bago tayo mag-proceed, ano tayo ngayon? Market research. So, dito, punta ka lang ng ads library. Search the meta ad library. Yan. So, dito, all ads. So, para maghanap ka ng products, winning products, ang gawin mo, 50% off. Tapos punta tayo, filters. Ano ba yan? Bakit puro ganyan? Mga ano talaga mga tao. So, pag pinindot mo yung filters, punta ka lang dito sa date. Tapos, ang i-research natin, mga 3 months ago, or at least older, tapos hanggang ngayon, nagra-run siya. Gawin nating March 1 hanggang June 30. Yan. Apply filters. Ayan, 7,300 results. Ito simula June 30. Ito yung mga ads, 50% off. So dito, ito yung magko-consume ng time mo. Yung maghahanap ka ng winning product mo. So maghahanap ka lang. So make sure babalikan mo to. Pwede mo i-screenshot to para may binabalik-balikan ka when it comes sa research, okay? So, balik tayo. Ay ko kayo bigyan ng example, okay? Babaan pa natin. Kasi ang dami niya, 7,300 ads. Kita mo? Pero, kumikita yung mga yan kasi may budget sila eh. Budget pang ads. So, ito, June 28. Maraming pwedeng gawin para sa market research. Marami kang pwedeng tignan na products. This is one of them. Kasi yung iba't ibang strategies na ginagawa namin is nasa campus din. Pero sige na nga, bibigyan ko kayo ng bonus pa. Because I'm feeling generous. So, punta kang Shopee. Pipili ka ng niche. Ba? Niche. Kailangan mo pumili ng niche. Punta ka lang dito. Tapos, punta ka ng categories. Yan ang bawat dito. Mga health and personal care. Yan, maganda yan. Mga makeup. Yung mga laging nagagamit. Yung hindi mawawala. So, mga kitchen, pwede rin yun. Mga problem solver. Pero try natin to mga health and personal care. So, makikita mo sa all categories, marami yan.
So, pipili ka pa ng specific niche mo. Personal care o kaya slimming. Kasi okay ang slimming eh. Lalo na sa Pilipinas. Or better yet, yung mga nakikita mo na ginagamit ng tao, di ba? So, pag nag-i-scroll ka, make sure to take time pag may nakita kang ads. Pag lagi mo siya nakikita, tas matagal mo na siya nakikita, it's a good sign that the product is working. So, halimbawa itong sweat belt, kung makikita mo, 80 pesos siya sa Shopee, pwede mo siya patungan. Lagyan natin branding, kasi yun yung pinakasikreto sa dropshipping. At marami na gumagawa ng dropshipping, hindi mo lang alam na dropshipping pala yung ginagawa nila. Ako, dahil alam ko na to, alam ko na yung industry, pag may nakita akong ads, sabihin ko, nakuha nila yan ng parang 50 pesos lang sa China, ganyan, 10 pesos lang sa China. Pero ang laki ng kinikita nila kasi na-establish nila yung brand nila, tsaka naintindihan nila yung market, at na-ads nila ng maayos. Okay to. Yung ganito, pwede to. Tignan mo yung reviews. Kung 4.5, I would prefer you na maghanap ng at least 4.7 na reviews. Yung mga ganitong product, pwede mo kasi siya patungan talaga eh. Tapos, gandahan mo yung branding mo. Kumbaga, mas maiintindihan mo talaga to sa loob ng campus. Tapos, pag nakapili ka na ng product, halimbawa nga yung sweat belt, tsaka mo siya i-search dito sa Meta Ads Library. So makikita mo, ito last October 2022. Ito May 17. So ilang buwan na? May 3 buwan na. See ad details. Make sure na panoorin nyo kasi pwede nyong gayahin. Tapos puntahan mo rin yung website nila. Ayan, Shopify to. Ayan. Kasi alam ko na yan eh. Alam ko na eh. Pero tignan mo, pwede ka mag-bundle of 2, makakamura ka, 899 lang. Kaya bundle of 3. Diba? Per item pala. So makaka, lang, minus 20% pala. So makakapili ka pa ibang sizes. So ito yung ginagamit niya na video doon. So isipin mo, 3 buwan niya na niraran yung ads na yan. Sa tingin mo ba, kumita ba siya doon? Kumita siya doon. Kasi, pag nakikita mo yung ads niya for 3 months na, maraming bumibili. Tapos may reviews pa siya. Pero isipin mo kano niya binibenta 1,000 kung isa. Pero dito, 80 pesos. 80 pesos sa Shopee. Pero bakit bumibili dito? Tinuturo namin yan sa loob ng WPH. Kung bakit gano'n. Yan. Hanap pa tayo iba. Para di kayo mabitin. So, ito. Ganun din, no? Power belt. Tingnan natin yung website. Diba? Isipin mo kahit ganito lang yung website niya, may bumibili. Pero, ayun o. 2 weeks nang nagra-run. It's na din to. So, it's a very good sign. Kasi mo, ang dami rin eh. Ang dami nag-a-ads ng product na to. So, that's a very good sign na the product is working well with the market. May kumikita. At pag may kumikita sa product na yon, pwede ka rin kumita. Yan, sige, proceed tayo. So, once that's done, proceed tayo. Sa TikTok organic strategy naman, kasi may iba't ibang strategy pa tayo eh. So, mas tinakil natin yan sa Wisdom Prosperity Hub. So, para hindi humaba yung video natin. Sa TikTok organic, ganun din naman eh.
So why TikTok organic? Kasi dito, little to no upfront investment talaga. Wala kang kailangan budget actually. Kailangan mo lang ng sipag maghanap ng product. Ayan, ng winning product. Sipag mag-upload 3 to 5 times per day. Sipag maghanap ng kung anong i-upload na gumagana na, in which tinakil naman na natin kanina. So if gusto mo pa matutunan kung paano mo makukuha yung market mo with TikTok Organic, meron tayong Millionaire Blueprint inside Wisdom Prosperity Hub. May mga step-by-step procedure doon para magawa mo siya successfully. Excellent option siya for beginners kasi minimal to no risk nga siya. You can achieve profit margins of 50% or higher. Depende yan sa ipapatong mo sa product na yon. Pero when it comes to pricing, mas maintindihan mo yan sa loob ng campus. With more than 90% of people that access the app, access it multiple times a day. So kailangan mapakita mo sa kanila yung content mo. So right now, going viral on TikTok is easier than ever. Yan, na-atake naman na natin niya kanina. Pero, yung algorithm kasi, pinaprioritize niya yung quality ng content over your follower count. Kasi, sa Facebook, Instagram, any other platforms, uunahin niya yung followers mo. Ngayon, yung pangalawang platform na parang TikTok is YouTube Shorts. Yan, ganun din. Pwede ka rin mag-organic sa YouTube Shorts. Yan, strategy to start. Yan, make sure na i-set up mo muna yung TikTok personal account. I-personal mo muna yung account mo. Tapos mag-add ka ng profile picture. Yan, kaya yung bio. Ito strictly for your product. Pwede mo gamitin yung TikTok mo. Pwede naman. So, kailangan ma-reach mo muna yung 1,000 followers bago ka magkaroon ng clickable link sa bio mo. So, make sure na mag-order ka in advance ng products na gusto mo ibenta and have them ready for content creation. Kasi magde-develop tayo ngayon ng content strategy with multiple hooks, multiple scripts, multiple scenes. Kasi kailangan meron ka ng first 20 pieces of content at preferably filming directly sa loob ng TikTok app. Yes. Kasi pag ginawa mo to, alam ng TikTok na ginamit mo siya para magkaroon ka ng content. Hindi mo ginamit yung camera mo, hindi ka gumamit ng ibang app tapos i-upload mo sa TikTok. Kasi pag ginamit mo mismo yung TikTok tapos i-upload mo sa TikTok, mas ipopromote niya to. Mas itatag niya to as quality content at ipopromote niya nga to ng libre. So, get ready to post 3 to 5 times a day. So, ine-explain pa natin further sa loob ng campus, mga TikTok algorithm, mga TikTok content strategy, at marami pang iba. So, if you're interested kung ano yung personally na ina-dropship natin, I will see you inside the campus. At dahil kanina ko pa binabanggit yung campus natin, yung Wisdom Prosperity Hub, papakita ko sa'yo ngayon kung ano ang makikita mo inside. Yan. So, ito yung website natin. Ito yung homepage. Ayan, makikita mo. Scroll ka. Ayan, meron kang Essential Wisdom. Ayan, magiging part ka ng exclusive na community kung saan meron kang direct mentorship from millionaires. You heard that right. Yan. So, merong e-commerce, and may I'm worldwide, business mastery, and now it's available our content creation and AI mastery. If you're already a student, and dito lang naman, kiklik mo lang naman to para mag-sign in. Tapos, nalagay mo lang yung email na ginamit mo para magkaroon ka ng access. And magkakaroon ng code. Tapos, isa-submit yun sa email. Ito yung magiging access mo.
So, ito, simulan natin sa communities. And yung content creation in AI, may community, business mastery community, I'm worldwide, general community. Yan. E-commerce organic, e-commerce paid traffic, ibig sabihin mga nag-ads, e-commerce general, iba't iba. So, halimbawa, dito tayo, unahin natin to. View course. So, makikita nyo, Hello, welcome. iba't iba siya. Merong AI platform masterclass. Yan. Iba't ibang platforms. Tapos meron pa siyang bonus AI masterclass. Merong smart digital creation with AI. Dito pwede ka gumawa ng mga faceless videos. Tulad nito. Faceless video creation made easy. And kung makita the value first content. Ito ebook yan. Organic growth engine. Ebook din yan. Clipchamp. Yan. 11 Labs. Yan. ChatGPT, Sora. Mastery. Yan. ChatGPT Pro Tools. ChatGPT Advanced Features. ChatGPT Mastery. CapCut Mastery. Smart Digital Creation with AI. So, ito kasi yung courses natin, nag-i-improve pa yan as time goes on. Kasi we always want what's best for you guys. So, sa Business Mastery, yan. Welcome everyone. Ako din yan. So, intro lang yan. So, dito, may audiobooks tayo. Kumaga, Build What Sells. And The Art of Servant Leadership. The Influential Leader. Yan. Ang dami yan. Strategic Marketing Playbook. Ito, pang advanced na to. Social Marketing School. Diba? Product Launch Playbook. Power of Online Traffic, Marketing Automation, Split Testing, List Building School, Level Up Your Leadership, Influencer Marketing Mastery, Hiring and Outsourcing. Ayan o. Pwede ka mag-hire. Kumuha ka ng freelancers, taga-manage ng team mo. Very powerful stuff. Focus Mastery. Diba? Tuturuan ka pa namin paano ka mag-focus. Para naman matuwa sa'yo magulang mo. Yan. Efficient Homework. Kasi tulad ko, I work from home. So, I'm very happy and grateful that I'm here. Kasi as a child of an OFW, I rarely see my mom. Kaya very grateful ako dahil as a 19-year-old father, pero 22 na ako magte-23. May 3 years old na ako anak. And meron kaming tinitirang condo. May nahihigaan. May nakakain 3 beses sa isang araw. May kotse kami that takes us from point A to point B. Na-achieve ko yon because of this. Kumbaga lahat ng sinishare ko sa inyo ngayon. And it's because of God. Si God talaga nag-provide nun. Kasi naalala ko lang nung time na nalaman nga na magkaka-baby ako, I prayed. Nag-pray lang ako kasi sabi ko kay Lord na hindi ko kaya ito eh. 19 lang ako, estudyante ako. Paano, wala akong alam paano magbuhay ng pamilya. Kaya inasa ko sa Kanya. And He brought me here. Tapos, nagdadasal lang din ako kasi what else can I do in return? What else can I do as your servant? So, ito yung na-impart sa akin. Ito yung feeling ko na purpose ko. So, if you're watching this and may kakilala ko or ikaw yung nakaka-relate, I'm here with you, my brother or sister. Andito lang ako sa inyo. Para sa inyo.
So meron digital product launch school. Actually, kahit hindi digital product, pwede rin. Affiliate marketing school. May understanding your target market. And may iba't ibang checklist yan. The psychology of selling. It's a book. Mag-ebook, pwede mo siya i-download. So yung mga ebooks dito, pwede mo siya i-download. Hindi ko na pinagtatamot yan. Kasi kaya ko lang naman nilagyan ng presyo yung campus. Una, may bayad po yung paggawa ng website na to para ma-maintain siya and everything. Tsaka sobrang binaba ko na yung presyo para lang alam ko na seseryosohin yun. Kasi ito yung nagpabago sa buhay ko eh. So gusto ko seryosohin yun. The psychology of selling, organic social media success, social media marketing, growth stack, and speak like a leader, invincible leader. Yan. So punta tayo sa I Am Worldwide. Ako po, I am a part of I Am Worldwide. Kasi dito, mas pinadali po yung dropshipping, mas madali po maging affiliate, mas madali pag sikat na yung produkto, may endorser, may commercials, tapos ipo-promote na lang natin. Mas madali. At dito, hindi lang po basta milyonaryo yung mentors natin sa I'm Worldwide. Mga $1 million earner po ang mentors natin dito sa I'm Worldwide. Kasi ang secret to success is having a mentor. So dito sa I'm Worldwide, libre naman na yung mga training online. May mga Facebook Lives. Pwede ka rin pumunta sa office. Makikita mo ako doon. Kasi pupunta ako sa office para training. And leadership training. May mga YIM. So kung makikita mo to, ito yung guide na ginawa ko para magamit mo yung shop link mismo ng I'm Worldwide. Para gusto mo laman. Kasi sobrang dali na po mag-dropshipping with I'm Worldwide. Sobrang marami ka pong masiskip na steps. Yan. Direct selling Kickstarter. Yan, mga ebooks. Direct selling Copilot. May mga AI automation dyan na prompts. The 90-day direct selling business launch roadmap. Yan, direct selling customer acquisition funnel builder and direct selling blueprint. So when it comes to e-commerce, Welcome everyone. meron tayong branding. Ayan, order fulfillment supplier guide, picking a niche, winning product criteria, how to validate products, mga product research, methods, library research, validations, private label strategy, finding suppliers, yes, placing orders, Shopify, at kung ano-ano pa ang templates pagdating sa Shopify, email marketing setup. Yan, sa branding pa lang. Ang dami no. Hindi ko kayo binitin talaga sa campus. So sa paid traffic, ayan, iba't ibang strategy, iba't ibang metrics, organic traffic, ayan, iba't iba. Millionaire blueprint for running organic, ayan, understanding your target market, psychology of selling. I believe nandito rin yan sa business mastery natin, pero nilagay ko dito kasi essential siya para sa akin matutunan mo yung skill na yon. Kasi pag natutunan mo yon, wala nang makakatanggal yan sa'yo. Ayan. Meta ads made affordable, di ba? The ultimate e-commerce profit secrets. Yan, ebook po yan. So, basically yun lang. And I hope na ay hindi pala nakita. Hindi ko nalipat. Yeah. Yan. Ulitin natin. So, dahil dinadaldal ko yun kanina, hindi ko alam saan ko naiiwan, no? Saan ba ako? No? Sa I Am Worldwide. Tama, dito. So, makikita nyo. So, in this video, inatakan. Ito lang naman yun. Yan, papakita ko ulit. Diba? Wala nang edit. Para makita nyo, nagkakamali din ako. Tawa ko eh. Pero yung mga pagkakamali ko sa business, shinare na rin natin dyan. At yung mga natutunan ko from other mentors na naiwasan nila, tinuro din nila sa akin. So, dito marami kang maiiwasan na steps na mapapalayo ka, mga steps na malulugi ka, steps na magpapabagal sa'yo. Okay. So, papakita ko lang ulit. Ayan yun. Welcome everyone. Nakita nyo, ito yung branding pa lang yan. Diba? Ang dami na. Diba? Picking a niche. Mga product research. Product validation. Creating text logo. Ang dami. Diba? Yan. Hindi ko kayo tinipid. Chinagaan ko to ilang buwan. Actually, years of experience, years of wisdom din sa iba na in-apply din natin
And excited ako maging part ka ng Wisdom Prosperity Hub. Let's all do this not for ourselves, not for our family, but let's all do this for the glory of God. So I will see you inside Wisdom Prosperity Hub.